Ano masasabi niyo mga bro doon sa naging transaksyon ni Boss Toyo kung napanood niyo yun, yung isang episode niya, no? Merong isang lalaki na nagbenta sa kanya o magbebenta sa kanya ng USPI 1 peso year 1906. Ang offer ng lalaki ay 10K, no? Kailangan ni Boss Toyo ng 1906. Dati pa siya naghahanap nito, no? So, inoperan niya yung lalaki ng 80, no? Nagsimula sa 80,000 hanggang umabot ng 150,000 pesos. No, ang naging reaksyon ng lalaki na nagbebenta ay parang biglang nagbago ang isip. No, siguro naisip niya bigla na mataas pala ang value nito kasi inoperan agad ako ng 80K, no? Baka higit pa sa 80K or 150K ang value nito, kaya hindi binigay or tinanggihan ng lalaki kay Boss Toyo yung presyo niya 150,000 year 1906. Kasi nagka-idea, no? Kahit sino naman siguro, basta nagka-idea. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mukhang pera yung lalaki na yon. Nagka-idea lang talaga yon na meron pala talaga mataas na value ang isang 1906. Kasi alam din ni Boss Toyo na rare ang 1906, no? Naghahanap din sa niyan dati pa. Meron ino-offer sa kanya mga graded pero talagang mahal, milyon yan kapag graded. No, titignan natin sa Numista kung mapapanood mo to Boss Toyo. Sabi niya kasi doon hindi rin daw niya kayang tumingin kung digit ang isang 1906 kasi maraming altered ngayon, no? Boss Toyo, pwede mo kontakin, marunong ako tumingin ng digit na 1906 kung gusto mo, no? Magpakilati sa atin, no? Marunong tayo kahit paano tumingin. Nung bago-bago tayo nagkakamali, pero ngayon nasasanay na rin tayo tumingin ng mga digit ng mga USPI, no? Kagaya ng rare 1906 1 peso. Itong nasa background natin 1907 ito, no? Sayang 1907. Muntik na maging 1906 pero maganda pa ang kondisyon nito eh. Yan yung nasa background natin yan. Small type ito yung 1906 kasi ay mga large type. Silver po iyon. Talagang ang mintage no ng pirasong ginawa noon ay nasa 200k pieces lang, kaya rare na rin siyang maituturing, no? Titingnan natin sa Numista para malaman nyo kung yung naging offer ba ni Boss Toyo ay karapat-dapat na rin doon sa 1906 na iyon. Yung kasi parang ang offer 10,000, umabot sa 80 to 150. Pero tinanggihan pa rin nga nung lalaki. Kasi nga nagka-idea na siya na malaki pala talaga ang value nun. So sabi niya ron sa episode ay tatanungin niya muna yung kanyang mga kapatid, sasangguni muna niya at papadesisyonan kung ibebenta ba sa ganung halaga, no? 150k sa isang 1 peso. Di ba ganyan kahalaki ang halaga? Ito may 1906 dito pero altered lang ito, no? Nakikita ko lang sa inyo, altered yan. Picture yan sa ating kasama. Yan, altered din yan, 1906 niya. Kaya mag-iingat kayo. Ikaw din, Boss Toyo, no? Bago mo sana presyo na pinakilatis mo muna bago ka nagpresyo. Kasi baka altered yun. Bibili mo ng 150k, dilugi ka rin, Boss Toyo, no? Parang sa Pawn Star, di ba? Tatawag muna siya ng expert bago niya presyohan. Mas maganda kung gano'n na gawin mo, no? Advice lang naman yun. Kasi mamaya kahit bilihin mo ng 10k yun, altered. Sa bagay, altered 10k. Ganun talaga ang value ng pag-altered. Ito ang presyo sa Numista, 1905, 1906. Yung proof sa UNC, 290,000 na eh. Sa proof, no? Itong 1906S San Francisco Mint, counterfeits are common. Yan, maraming counterfeits, kaya ingat. Sa verified condition ay 210,000 hanggang almost uncirculated, 210k na po ang value ng 1906. So mga bro, sa offer na 150k, no? Pwede na yun. Diba, malaking bagay na yung 150k para sa isang 1906 kasi ang guide dito sa Numista ay 210. Hindi na malayo. Pero kung malalaman ito nung nagbebenta, yung kanyang value, maaaring bebenta niya sa 200 na rin. Kasi makikita na yung guide sa end.numista.com. Pwedeng sundin to. Ano? Pwedeng mas mababa at pwede pang mas mataas ng konti kung talagang yung kondisyon ay mahigit pa sa EU. Baka uncirculated dito ay sigurado kung mahal na, lalo't pag graded ang isang 1906.
So ayan po ang ating info. God bless. I'm out.